Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako si Ermo. Dating mangingisda pero may pwesto na ngayon dito sa palengke ng bayan namin. Itago na lamang po natin ang tunay na palanan ng probinsya namin dahil baka kapag nalaman ng mga tao ang tunay na palanan nito, hindi na sila pumunta dito. Ang kwentong kababalaghan na ibabahagi ko sa inyo ay tunay kong karanasan. Maraming nagsasabi sa akin na invento ko lang ito dahil sa hilig ko sa panonood ng mga lumang pelikulang nakakatakot sa luma naming sinihan sa bayan. Pero garantisadong walang bayad ng padi-imbento ang bawat tong kwento. Napakalayo ng probinsya namin sa Cagayan. Ang mga bata bikas sa amin ay nablanakaggang at tumatawid pa ng ilaw para makapasok lang sa paaralan. Doon sa paaralan na halos 15 kilometro ang dali sa highway. Doon ko nakilala si Derma. Katulong siya doon ni Ma'am Lucy na taga Maynila. Teacher si Ma'am Lucy sa paaralan namin. Ba't isa lamang siyang nagpapatakbo ng eskwelahan kaya kinuha niya si Derma bilang assistant. Kapag hindi ako naningisda, pero marapit din ako. Kahit anong trabaho ay pinapasok ko basta alam ko at tayo akong gawin. Mahusay akong electrician noon. Sumasabog ang poste ng eskwela noon at ako ang nakuhang electrician na Derma. Doon at noon kami unang nagkita at nagkakilala. Hindi nagtagal ay naging malapit kami sa isa't isa. Pero narungkot kami pareho nang mabsara ang paaralan na yon. Kinailangan na kasi mag-abroad ni Ma'am Lucy. Narungkot kami nang magpaalam si Ma'am na lilipad na papuntang Canada para maging caregiver doon. Dahil walang guro na gustong kumalik kay Ma'am Lucy, isasara na lamang umano ang maliit na paaralan na yon. Narungkot ang mga bata lalo na si Ingoy na anak ni na Karin Siyang at Mang Beto. Raka ibang bata si Ingoy. Sa 21 batang pumapasok sa paaralan, si Ingoy ang pinakaganadong mag-aral. Kahit na pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya dahil muaraw siyang guwaya. Hindi siya nasisira ng loob na pumasok sa araw-araw. Seryoso ako, Sir Seth. May takariba sa lahi ni Ingoy. Hindi mo masisisi ang mga bata sa amin kung tawagin nilang pamilyang Abwak ang lahi ni Ingoy. Kakaiba kasi ang litsura nila. Malapad ang mukha nila at tawangis na mga mata ng buwaya. Ang dalawa nilang mga mata. Matutulis sa mga mahabang daliri sa kamay at paa. Higit sa lahat, parang kaliskis ang kanilang balat. Hindi nalalayo sa balat ng ahas o bayawak. Yung mga panahon kasi na yan, Sir Seth. Di pa uso yung mga kapuso mo, Jessica Soho ay mga rated K. Siguro kung nauso lang na naroroon pa yung pamilya nito. Sigurado ako, baka dayuin sila ng mga tao. Para sa kaalaman ng mga nakikinitayon na hindi alam ang katangian ng Abwak. Ito ay isang uri ng aswang lupa. Sinasabing ang lalaking Abwak ay may kakayang magpalit ng anyo bilang bayawak. Kawangis umano ng buhaya ang mga dambuhalang Abwak na lalaki na naghuhukay sa ilalim ng lupa para mang-abang ng mabibiktima. Ang babaeng Abwak naman ay may kakayang magpalit ng anyo bilang uwak. May mga nagsasabi na ang babaeng Abwak kapag naging uwak ay malakas na nakaatalay ng biktima nito. Kahit maliit ang uwak, ay kaya nitong tukain ang mga mata ng biktima at lunukin ng buo. Kasunod umano ng pagtuka nito sa buong katawan ng biktima hanggang sa malasog ito. Iba ang kapangyarihan ng mga Abwak at ang nakakakilabot na katotohanan. Marami umanong nadlilipa ng Abwak sa probinsya namin, lalo na't napakalayo namin sa sibilisasyon.
Madalas walang ilaw sa mga kabahayan noong mga panahon na yun. Dahil sa hindi maayos na kabil ng kuryente. At sa pling nawawalan ng ilaw sa amin sa gabi. Doon na madalas sumasalakay ang mga ganitong nilalang. At kabilang ang pamilya ni Raingoy sa pinaghihinalaang nalanalakay na abwa sa lugar namin noon. Wala naman silang patunay pero ibinibiin ng mga taga sa amin na aswang sila. Dahil ibinasi nila sa itsura nitong malabayawa. Pero kahit na din ng itsura ni Ingoy, ay hindi siya itinuring na kakaiba ni na Ma'am Lucy. Lalo na ni Lerma. Bakit malungkot na Ingoy? Marilig kong tanong ni Lerma sa batan mo ang guwaya. Hindi na kita makikita araw-araw, Api Lerma. Huwag ka mag-alala, Ingoy. Kahit sa itaas ng labeslas pa ako ng akira, nabalawin kita minsan sa bahay niyo. Napanipi ang weapon si Ingoy. Harap pa akong may gusto siya kay Lerma. Malapit na kasing magbinata si Ingoy. Malip lamang siyang tingnan pero pareseranyas na siya. Mga bata, para hindi na kayo manungkot, magpa-party tayo bago ako umalis ng school. Gusto niyo ba yon? Masayang anunsyo ni Ma'am Lucy nun. Lagiyawan sa tuwa ang mga bata at lahat ay naging sabik para sa party na isasagawa ni Ma'am Lucy. Nagpatulong sa amin si Ma'am Lucy na maganda para sa despedida. Dapit hapon ng Biyernes, pagkatapos ng klase ng mga bata, ilitusan ni Ma'am Lucy kaming dalawa ni Lerma na bumili ng mga ilunutong pagkain sa palengke sa bayan. Binigyan na kami ng pera at pinatasan na magluto ng masasarap na putahe na magugustuhan ng lahat. Dahil alam naming mabilis magalim sa bundok na kinapipirikan ng eskwelahan at mga bahay namin, ay madali kaming Lerma sa papunta sa palengke. Hindi na rin ako pumunta doon sa kabilang parte ng bundok kung saan ako naningisda lang. Kumbaga naging day off ko laywan. Mga 5 kilometro na lang at mararating namin ang highway. Na may masalubong kaming 5 matatangkad na lalaki na pira mo ang mga banyaga. May isang purong Pinoy na English sa pagtatanong sa amin. Pinatanong niya kung saan naman na sila pwedeng mag-camping. Meron ba daw hotel sa taas ng bundok? O kahit na resort na nagluluto ng masarap na pagkain dahil gutom na raw sila ng mga kaiditang yung puti. Kaya ayoko din pangalanan yung lugar na ito o ng probinsya namin Sir Seth Dawa ng dati pa man. Dahil walang masyadong turismo sa lugar o hindi pa uso yung modern and din yan. Marami na pa rin dumadali sa lugar. Tinuro ko sa kanya ang daan papunta sa eskwelahan. Meron kasing malaking espasyo malapit sa paaralan na pwede nilang pagtayuan ng tent na matutunugan. Sa lupa nga lang ang sarig na hihigaan nila na. Latuwa ang mga camper at hiker. Dahil sa pitas nito at anas magsalita. Pero napansin ko lang na sa buong pagpapanong niya sa akin. Dahil lerma siya nakatitig nun. Dahil mo na balyagang kasama niya. Pinagbubulungan ng mga turista si Lerma habang tinipignan ito mula ulo hanggang paa. Kung bakit maman kasi nakashort lang din si Lerma eh. Naiwan ko sir pero parang nabastasan ako sa 5 lalaki na nakasalubong namin. Sinisipula nila at kinakantawan si Lerma nang magpaalam na kami nun. Lalong nabigting ang pikon ko sa pangbabastos nila sa babaeng lihim kong nagugustuhan. Laylihim akong padahal kay Lerma. Bukod sa mayumi na at matalino ay napakainhin pa talaga niya. Siya yung tipo ng babae na ihaharap mo sa magulang mo at pakakasalan sa simbahan. Hindi ko nang alam noong mga panahon na yun kung ramdam na ni Lerma ang pag-ibig ko sa kanya. Basta isa lang ang sigurado. Umiikot ang buhay ko nan sa kanya. Pagdating namin sa palengke ay nagmadali kaming bumili ng mga sahog at sangkap para sa nalutuin namin spaghetti, ninudo at barbecue.
paborito mga pagkain ni Ma'am Lucy. Babalik na kami sa taas ng bundok na magsimulang umulan ng malakas na. Sumilong muna kami sa isang lumang waiting shed malapit sa sakay ng bus. Akala ko ay hindi napitigil ang malakas na ulan. Halos 1 oras kasing gumagsak ang mabigat na ulan na nadulit pa ng pagbaha sa paalan ng bundok. Nung tumila ito, agad kong kinuha ang mga bitbitin lerma at niyaya siyang magmadali kaming gumalik sa paralan. Alam kasi namin na hinihintay na kami ni Ma'am Lucy para tulungan mo prepara ng lulutuhin para sa despedida sa susunod na araw. Maputpit at madulas na ang daan paakyat ng bundok. Salay na kami ni Lerma dahil kada doon kami pero kakaiba sa oras na yon. Buod sa mabilis na dumilim ang kalangipan ay para bang may mabigat na enerhiya kaming haharapin sa pagbalik sa paralan na yon. Tama nga ang kutob ko, Sir Zeth. Napigilan kami ni Lerma ng maipa namin. May ibang malalaking tent na iba-iba ang kulay na nakatayo malapit sa paralan. Nagkalat ang mga inumin sa paligid na pamparasing at may malaking apoy na naliliyab sa gitna ng kabubatan. Malakas ang musika na galing sa isang nagtutugtog na nakalatab sa butikanon. Hubad na nagsasayaw ang mga turista. At lahat sila, tuwang-tuwa na pinaglalaruan ng isang bata. Singgoy. Nagtapingilan kami ni Lerma. Mabilis na pumagipna si Lerma sa mga lalaki at kinuha ang duguang si Ingrid. Anong ginawa niyo kay Ingrid? Bakit namudugo yung bibig niya? Ipinasok ko sa opisina ni Ma'am Lucy ang mga pinamili namin pero isang banyagang lalaki ang umagaw ng mga pinamili namin. Hey guys, look! We already have dinner for tonight. Tawa ng tawang sambip ng lasing na puting camper. Para sa despedida yan, sir. May naman kong inardo ang pinamili namin. Pero bigla na lang akong sinuntok ng lalaki nga. Napasigaw si Lerma Pinggoy. Pudin saktan si Elmo. Sambip na Lerma. Pero hindi siya naunawaan ng lalaking sumuntok sa akin. Maya-maya pa ay pinagpuluhan la akong gulpihin nung iba pang lalaking banyaga. Nakatipig lamang yung Ingleserong Pinoy na kasama nila. Imendayan nila ako ng suntok sa sikmura at mukha. Mabilis na umawat si Lerma pero malakas siyang pinulak ng pinakabor ang lalaki sa grupo. Subadsad si Lerma sa pupitang lupa. At maya-maya ay biglang una na naman. Sinabayan ng suntuan ng rumaragas ang pagbuhos ng ulan. Pinagpilungan nila akong bubugin. Lerma, tubakbo ka na. Yumayo ka na dito. Hindi ko na maipa pa si Lerma sa paligid nun. Maya-maya pa, may malaking uwak na lumipad mula sa itaas ng langit. Pababa sa turistang malaki ang katawan. Sa maniwala man tayo o sa hindi, Sir Seth. Nagulat ako ng tamayin ng uwak. Ang napakalaking lalaki na yon. Paano nagawa ng uwak yan, di ba? Inilipad ng uwak ang banyaga papalayo. Kitang-kita ko kung paan nito isabit sa sama ng puno ang lalaking yon. Sigawan, hiyawan, lapigalgal ang ibang lasing na dayo ng maipan nilang tinungkab lang tuka ng uwak. Ang parehong mata ng turista. Sigaw ng sigaw sa sakit ang wala ng matang lalaking yon. Maya-maya pa ay lagsiatingan pa ang halos something malalaking uwak na hindi pang karaniwan ng itsura panyo. Mukha silang mga paniki. Nakakatakot ang mga panig nila. Bakit may pangil ang uwak? Abwak! Sigaw ni Inggoy. Agad kong kinuha si Inggoy at niyakap papalayo sa mga lalaking niya. Tinakpan ko ang mga mata niya habang tinutok at kinakain na mga abwak
ang maalas na purista. Maya-maya ay dumating si Ma'am Lucy. Nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Biglang nalablag mula sa puno ang dugoang lalaki at nagsipagsiparan papalayo ang mga uwak. Mabilis na sinaflolohan ng mga kaibigan niya ang lalaking nabiktima ng abwak. Buhay pa ito. Tarantalikang binuhat pababa ng bundok ang kasama nilang wala ng mga mata. Madalas-dalas sila sa pagbaba sa putikang kabundukan dahil sa lakas ng ulan nun. Napatanong si Ma'am Lucy kung sino ang mga lan. Ikinuwento o sa kanyang lahat. Simula umpisa hanggang sa naabutan niya. Hindi raw pa pwedeng mag-camping basta-basta sa bundok nang walang abisyo sa gobyerno. Sabi ni Ma'am Lucy. Mali umano ang sinabi ko. Napatungo ako sa kamarian ko at hindi ko naman alam na kailangan pala ng permit para mag-camping sa bundok namin noon. Pinanong ko rin si Ingoy kung ano ang ginawa sa kanya ng mga lalaki. Maiyak lang ang bata. Akala umano niya ay mga kaklase niya lang ang mandalaip at mananakit sa kanya. Hindi niya umano inakala na mas mapanakit ang mga matatandang dayo na yun. Takot na takot umano siya nang pilit siyang pakainin ng buhay na insekto ng mga nampiplik na purista. Ginawa raw siyang taong bayawak ng mga ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, yung Pinoy pa ang nagpakain sa kanya ng lupa. Pinrato umano siyang hayop ng mga ito. Kaya para kay Ingoy, kulang pa ang ginawa ng abwak sa kasama nila. Dapat lahat sila maparusahan. Abwak? Anong abwak? Hindi tama na maghalad ng kasamaan sa kapwa. Ingoy ha, kaya tinabuso ka nila at sinaktan. Hindi mo dapat hangarin ng kamatayan nila. Sambit ng guro nun. Tumatak sa isipan ko ang mga salitang yon ni Ma'am Lucy. Pinutusan kami ni Ma'am Lucy na iligkit ang mga tets at talat na iniwanan ng mga campers na turista. Maya-maya pa, muli kong naalala ang nawawalang si Lerma. Ingoy, nasaan na para si Ate Lerma mo? Hindi kumibo si Ingoy. Tinignan niya lang ang sama ng puno kung saan isinabit ng uwak na abak ang turista. Pasalamat tayo kay Ate Lerma, Kuya Elmo. Bulong ni Ingoy. Napigilan ako pa sumandali pero nakuha ko ang gustong ipahiwatig ng batang si Ingoy. Nang tumira na ang ulan. Nang magsiuwian kami sa sarili naming bahay, ay agad akong naligo para mahugasan ang tugo sa katawan ko. Pati ang malapasar. Nang sindihan ko ang dasera o saltara, matigilan ako at napaisip nun. Hindi kaya si Lerma ang abwak na nabligtas sa amin ni Ingoy. Dalabel ako hanggang sa panaginip ko ang tanong na yon. Yung gabi niyon ay nagpaulit-ulit sa bangungot ko ang tinamasa kong sakit mula sa pambububog ng mga dayo. Nang mag-umaga at bumangon ako, nagulat ako sa babaeng may hawak ng mainip na basa ng aping barako na nakaupo sa tabi ng papag ko. Kape? Palok ni Lerma. Lerma, andito ka? Saan ka nagpunta kagabi? Hindi nagsalita si Lerma. Bagkos ay panipinga akong niyaya sa eskwelahan dahil araw naman bispedida ni Ma'am Lucy. Habad akong naligo at nadbihis ng maayos pagpatapos ay sumama na ako kay Lerma, papunta sa paaralan. Nasaktan ka ba kagabi? Tanong niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Napakamag na lang ako ng ulo. Kung mariping mila tayo mga taga-bundok, ganun na lang. Badi na wika niya. Biglang tumigil si Lerma sa paglalakad at kinausap ako ng harapan. Dingin din ang sinapit ng tatang ko ng 1 taon.
May mga taga-syudad na namasyal sa kabilang panig itong bundok. Malapit sa bahay namin dati sa bandang Bangin. Noong una, ilingris-inglis nila kami ni Papang. Nagtatanong kung saan daw sila pwede mamasyal dito sa itaas. Tang hindi kami makasagot, ay natawa na lamang si Papang sa sarili niya. English pa siya pero bigla lang nanampa ng mistisong lalaki na may bastos na anak man. Bastos na anak? Tanong ko kay Derma. Oo, basta siyang binata. Hinawakan niya yung didid ko. Napansin niya ni Tatang. Nasuntok ni Tatang yung binata. Tumugo yung muso nito. Di na nagkagulo. Nagalit si Katala pinagsusintok sila mag-ama. Dasaktan ni matandang mistiso. Humugot man baril sa bewang. Bilaril niya sa hita yung tatang ko pero hindi siya nagtagumpay sa plano niyang pagpatay sa tatang. Alam mo muna sa ipaas. Isa naman aking uwak na may mukha ng nakakatakot na paniti ang tumaman sa matandang may halok na baril. Dinala sa pinakamataas na sanga ng puno ng uwak. Yung mistisong mayabang na yun. Then siya winakwa on tiyan. Hindi ako nakapagsalita nang marinig ko ang kwentong yan ni Lerma. Nagpatuloy siya sa pagkikwento nun. Ganun lang ang ginawa ko kagabi, mo. Tulad ng ginawa ni Nanam. Ipinagtanggol ko kayo. Pabulong niya. Alang ibig mong sabihin, Derma. Isa akong abwak. Katulad ng aking ina. Nagsasaan yung uwak kami kapag gusto naming umatake. Isa akong aswang. Hindi ako nakapagsalita sa inamin ni Derma sa akin. Hindi ko lubos sa kalain na isa pa ng aswang. Yung babaeng gusto ko. Nagpatuloy sa pagbulong si Lerma habang nakapipid sa akin malamata. Bumagsak sa lupa ay mistisong matanda na labas sa mga bituka niya. Napatakbo yung anak niya sa kakot pero bigla siyang lumubog sa lupa. Alam mo kung bakit? Nagsaan yung bayawak si tatay. Hinida niya yung alak na lalaki at doon pinagkakadat sa ilalim. Ibinuhos ni Tatan ang sama ng loob niya sa mga mapagmataas na mayayamang minamalit kami palagi. Doon siya naghitanpi sa lupa. Din niya rin inilibing ng buhay. Ang batang yon. Naglakad ng mabilis si Lerma papalayo sa akin. Patungo sa eskwelahan. Pero pinigilan ko siya. Salamat, Lerma. Ngayon alam mo na ang katotohanan. Matatanggap po rin ba ako bilang isang kaibigan? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Bagkos ay niyakap po siya ng may bip. Ilaramdam ko sa kanya ang pagmamahal kong matagal ko nang ipinatago. Tumungo kami sa paralan at nagluto ng masarap na pagkain para sa despedida ni Ma'am Lucy. Naparipan ng tuwa ang lungkot sa mga mata ng mga mag-aaral lang matikman nila ang niluto namin handa. Law matapos ang despedida, ay sama-sama naming hinapid si Ma'am Lucy pababa ng bundok papunta sa istasyon ng bus. Nang makalis na si Ma'am ay may pamilyar na lalaking lumapit sa akin nun. Sandali. Sandali lang. Sambik ng lalaking yun. Ikaw yung Pinoy na kasama ng mga dayo na nambubog sa akin ha. Tama ba ako? Ako si John. Pinoy ako. Balikbayan. Gusto ko mumingi ng tawad sa nangyari kagabi. Lasin na kami tapos naputol ang pagsasalita ng balikbayang camper. Pagkatapos ay napahagulguli pala. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Kinamusta ko rin ang kaibigan niyang kinain ng mga mata ng kabwa. Buhay pa umano ito. Nasa Maynila.
Nagpaiwan daw talaga siya para humingi ng tawad. Tinanong ko siya kung bakit mukhang takot na takot siya at konting pag-iisip pa mukhang mababaliw na ito. Ayon sa kanya, nang bumaba daw sila sa bundok nung gabi na yun ay may mga hindi umano silang tao na nakita na nanggaling sa lupa nun. Mga taong bayawak. Mukha silang tao pero mukha rin silang bayawak. Hinila umano siya palubog sa lupa. Hindi niya inakala na may daanan pala sa ilalim ng kutikang lupa ng bundok na yon. Mabilis siyang kinaladkad at tinapalan ng lupa sa bibig at ilong. Hindi siya makahinga. Hindi siya makasigaw nun. Biglang natigilan ang nagkikwentang si John nang sumigaw si Lerma ng, "Tatang?" Napalingon ako sa paanan ng bundok at nakita kong kumakaway ang tatay ni Lerma sa amin. Muli ko sanang kakausapin ang balikbayang si John pero wala na siya sa tabi ni Lerma. Nakita naming halos magkandara pa ito sa pagtakbo papahabol sa nagdaang bus. Habang tumatakbo papalayo, gusto ko sana siyang tamain sa sinisigaw niya pero malayo na siya nun. Sigaw siya ng sigaw ng halimaw. Mas maganda sana kung nalaman niya ang tunay na tawag sa uri ni na Lerma at ang tatang niya. Para kahit papano ay may natutunan siyang bago sa pagbabalik niya. Nagtawanan na lamang kami ni Lerma at ng kanyang ama pabalik sa mga bahay namin sa itaas ng bundok na malayo sa kabiasnan. At magmula noon ay wala nang nag-alimpusta kay Ingoy. Lalong-lal na sa pamilya ni Lerma na magpasa hanggang ngayon ay sa bundok pa rin nakatira. Hindi kami nagkatuluyan. Alam niyo na siguro kung bakit. Ako po si Nancy. Bali itong ibabahagi ko sa inyong karanasan ay hindi ko personal na karanasan kung hindi ay ikinuwento ng kaibigan ko na si Maggie nung nasa elementarya pa lamang siya at nakaengkwentro siya ng isang aswang. Dekada 90, humanap ng bagong mag-aalaga ng bata magulang ni Maggie. Kaalis lang kasi ng dati nilang mag-aalaga na si Aling Melchora dahil hindi na nito matiis ang ugali ni Maggie. May pagkamaldita ito. Spoiled brat at walang nagtatagal sa kanyang mag-aalaga. Madalas siyang nasisermonan ng kanyang mommy at daddy pero parang lagpas tenga lamang ang mga naririnig niya. Paulit-ulit niyang pinagkakatuwaan at ginagawa ng masasama ang mga naging mag-aalaga sa kanya. Pampalipas oras at libangan nito ang mang-inis at mambwisit saka nag-i-enjoy siya at ginagawang katatawanan ng mga nangyari sa kanyang mag-aalaga. Sa isip-isip niya noong mga panahon na yon, binabayaran naman ng malaking halaga mag-aalaga ng kanyang mga magulang kaya wala silang karapatang magreklamo. Tanging kay Erica lamang siya hindi makagatol. May pagkamatapang ang panganay niyang kapatid na noon ay nag-aaral sa unang baitang ng sekundarya. Siya ang may kakayahan na sawayin at patigilin si Maggie sa mga kapiluhan nito sa mga mag-aalaga sa kanya. Isang araw, dumating ang bagong mag-aalaga ng nagngangalang Aling Susan. Nasa mahigit 40 ng edad niya noong mga panahon na yon. Sinilip ni na Erica at Maggie ang naturang matandang babae habang kinakapanayam sa may sala ang kanilang mga magulang. Narinig ni Maggie ang ilan sa mga detalye sa lugar na pinagmulan nito. Napag-alaman niya na naninirahan ito sa may bandang Visayas, na noong mga panahon na yon ay hindi masyadong maunlad, hindi tulad sa kasalukuyan. Wala pa nang masyadong kaalaman si Maggie na ang lugar na ito
ay kilala at pinaniniwalaang pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mga aswang. Inilarawan ni Aling Susan ang kanyang tirahan. Medyo may kalayuan ang bahay niya sa bayan at mangilan-ngilan lamang ang mga kabayan nun. Layo-layo ang mga kapitbahay at tanging liwanag lamang ng kabilugan ng buwan ang nagiging tanglaw ng pamilya niya tuwing sumasapit ang gabi at kinakailangan nilang lumabas ng bahay. Ang bahay ni Aling Susan ay yari sa sawali at pinapatibay lamang nila mag-asawa sa tuwing papalapit ang isang malakas na bagyo. Medyo may halong kilabot at awa ang mga magulang ni Maggie habang pinapakinggan ang mga kwento na ito. Pinagmasdang mabuti ni Maggie ang anyo ni Aling Susan. Hindi siya katangkarang babae pero mukha siyang masungit at hindi basta-bastang mag-aalaga na kayang utuil. Pero ang lubos na ikinagulat nito ay ang pagiging malikot ng mga mata niya. Mabilis, matalas na para bang may sinusuri sa kanilang bahay. Biglang nasulyapan ni Aling Susan sina Erica at Maggie na nagkukubli sa isang tabi. Tinapunan niya ito ng ngiti pero hindi tumugon si Maggie dahil kinilabutan siya sa kakaiba nitong ngiti sa kanya. Madilim at nagmistula itong halimaw na hindi niya mawari kung anong dahilan na mga ngiti nito. Matapos ang pakikipanayam ng mga magulang ni Maggie ay nagalak sila habang pinagmamastan si Aling Susan. Dahil naisip nila na baka ang matandang yon ang maging kasagutan sa kanilang mga problema. Ito na marahil ang huling mag-aalaga na makakapagdisiplina sa kanilang anak. Medyo naninibago si Maggie at hindi niya alam kung paano niya gagawa ng kalokohan ng matanda kaya naman pinilit niyang makuha ang loob nito. Kahit na naroroon ang pakiramdam na naiilang siya. Nagurwari siyang mabait at masuluring bata ay klabag yon sa kalooban niya. Tiniis niya ang ilang linggong pagpapakipang tao at hindi magtagal ay nakuha niya ang kilipi ni Aling Susan. Yun na alam talaga. Mukha na naman siyang kontrabida sa paningin ng kanyang ate. Sinabihan na siya ni Erica na huwag nang gumawa ng anumang bagay na ikakabalik na naman ng kanilang mga magulang. Sumunod naman si Maggie pero naiinis na din siya sa mula pa ulit-ulit na paalala ng kanyang ate. Kaya naman hindi nagtagal. Bumalik na rin siya sa dating gawin. Madalas na rin siyang nawawala ng respeto kay Aling Susan. At kung minsan ay hindi na siya gumagamit ng po at opo. Nagagawa mo rin niyang mag-aksaya ng mga pagkain noon. Lainihahanda sa kanya ng anyanyaya. Yan naman na pangharalan siya ito at nabanggit na hindi umuubra sa kanya ang pagkamaldita ng rapa niyan. Bagay na hindi nagustuhan ni Maggie. At lalo siyang nagninip habang kinakausap ng mahinahon ni Aling Susan. Iniisip niya na siya ang amo na dapat sundin at hindi siya dapat sumusunod sa kanyang madaan na dakasulabla. Napapadalipan siya ni Erica. Ipinagbidiiman ito na nagiging bastos na si Maggie sa mga matatanda at wala na siyang respeto sa mga yon. Pakiramdam noon ni Maggie pinagkakaisan siya ng agal-ate at Aling Susan. Kung ay pag sinikilap ang garip at pinistika. Maghapon siyang naggurum sa kwarto at hindi lumabas hanggang sa makapagtamhalian noon. Napilit lamang siya ng kanyang mami noong umuwi ito galing sa trabaho at may pasalubong na donut. Pero hindi pa rin natuwa si Maggie sa pakikitungo niya kay Aling Susan. Kinakailangan na niyang makagawa ng akbang para mapalayo sa matanda sa kanilang bahay. Ayaw din naman yung lupagalitan na naman ng kanyang mga magulang ay mas mabuti pa na wala na siya muda-alaw di ba? Ang totoo, nadarap din siya ng talino at atensyon ng kanyang mga magulang kaya gusto niya na ang mga ito na lamang ang mag-alaga sa kanya hindi ibang tao.
Masyado kasing naging abala ang mga magulang niya sa pagtatrabaho simula nung umakyat na siya sa ikapdong paitam sa elementarya. At wala na silang maayos na oras para man lamang makasama silang magkapatid na. Dahil dumaraping ang araw na walang pasok na dapat pa ipagpapahinga nila, ay bipin na bipin pa rin ang mga oras nila dahil may biglaan silang meeting. Wabi kaya ay pinapatawag ng boss sa opisina para magtapos ng mga reports. Kaya naman lang ang ikinayayamot ni Maggie noon at binubunto niya ang inis at kalokohan sa mga nagiging mag-aalaga niya. Hindi na siya nakapiis nang sumapit ng gabi. Dahil just tahimik at mukhang nagpapahina na ang lahat sa kanya-kanyang silignan. Yumabas na bahay si Maggie at dumakot na mga pobik. Lasinag nun. Nadungo siya sa kwarto ng mga magulang. Mabuti malaman lang pagkapasok la sa loob ay hindi na disin ng mga ito. Kinuha niya ang lipstick ng ina. Dahin binang iba pa ritong pal-makeup. Pagkakapos ay maingat na diretso sa kwarto ni Aling Susan. Napansin niya na mahimbing na itong natutulog kaya naman natuwa siya na mapapagtagumpayan niya ang kanyang mga plano. Binuksan niya ang cabinet. Pinahiran ng mga putpikang uniforme nito. Napapahalakak siya sa sobrang katuwaan pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Noon matapos na siya sa kanyang ginagawa ay umakyat siya sa kama at nilagyan ng kolorepis sa mukha ang matanda gamit ang pang-makeup ng kanyang mami. Nagmuang katawa-tawa ang itsura ni Aling Susan. Hindi nagpadal. Lahamdaman ng matanda ang presensya niya. At halos mapapita dito sa higaran. Pumalakap lang pagkalakas-lakas si Maggie habang pinagmamasdan ng itsura ng kanyang mag-aalaga. Dali na ring binuksan ni Aling Susan ng drawer at kumuha ng salamingan. Nakita niya ang reflection doon at medyo mainis siya sa ginawa sa kanya ni Maggie. Isa pa, napasulyap siya sa may cabinet. Hindi niya malaman kung bakit lumakas ang kutob niya na para bang may ginawang kalokohan ng bata sa loob nun. Kung kaya't para makasigurado, binuksan niya ang cabinet. At sa sorpresa niya ay tumambad sa harapan niya ang nagmamansyang uniforme na punong-puno ng kulay putik. Napagalitan ni Aling Susan si Maggie. Hindi na niya napigilan ng kanyang sarili at bigla niyang hinablot ito at pinalo ng paulit-ulit sa puwet. Magugol naman sa pagyak si Maggie habang pinapakiusapan niya si Aling Susan na itigil na ang ginagawa nitong pagpalo sa kanya. Pero wala itong naririnig. Ipinagpatuloy lamang nito ang pananakit sa kanya hanggang sa biglang may humila kay Maggie at lumitaw sa kanilang harapan si Erica. Inawat niya si Aling Susan at niyakap ng mahigpit ang kapatid. Buong akala ni Erica ay doon na matatapos ang lahat pero nang harapin niya si Aling Susan, napanganga siya nang makita ang nanlilisik nitong mga mata na para bang mga mata ng pusa noon. Mahaba ang pangil nito. Mabuhagag ang buhok. Gustong sumigaw ni Erica pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Bago pa sila maabot ni Aling Susan ay mabilis silang kumaripas ng takbo. Nagtungo sila sa kwarto ng mga magulang pero nailak pala ni Maggie ang pintuan pagkalabas niya. Naisip ni Maggie ang kanyang pagkakamali noong aksidente niyang mailak ang pinto pagkatapos niyang kunin ang pang-makeup ng kanyang mami. Kumatok ang magkapatid pero tila ba mahimbing pa rin na natutulog ang kanilang mga magulang. Yung parang hindi sila naririnig. Lumingalinga sila sa paligid at napansin nila na lumabas ng silid si Aling Susan. Nanlilisik ang mga mata. Tinubuan ng mga balahibo sa katawan habang nakatitig sa kanilang direksyon. Muling nagtatakbo ang magkapatid at naisip na Erica na magtungo sa kanyang kwarto.
Mabuti na lamang at halos katabi na lamang ito ng kwarto ng kanilang mga magulang. Pumasok sila at nilakang pintuan nun. Pagkatapos ay hinila ang isang maliit na lamesa. Pagkatapos ay umakyat sila sa kama ni Maggie at sumiksik sa isang tabi. Naisip nilang magkapatid na wala silang ibang matatakbuhan o mapagtataguan. At sa mga oras na yun ay wala nang ligtas na lugar kung hindi ang kanilang kinaroroonan nun. Takot at umiiyak si Maggie habang nakakapit sa mga bisig ni Erica. Hindi niya lubos maisip na ang ginawa niyang kapilyuhan ang magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. At sa kamalasan pa, kung hindi sila makakaligtas ay pwedeng mauwi sa kamatayan. Nagumpisang umusal ng panalangin si Erica. Sumabay naman sa kanya si Maggie. Alam nila na kung tatawag sila ng Panginoon ay pwede nitong dinggin ang kanilang panalangin. Medyo nangangatal ang mga labi nila habang pautal-utal na nagdarasal. Medyo may kahabaan din ang dasal. At noong nasa kalagitnaan na sila ay biglang humupa ang mga kaluskos at ingay sa labas ng silid. Naisip na Erica na baka natakot si Aling Susan sa kanilang ginawa. Doon ay naglakas loob ito. Nakausapin sa mahinang timig si Aling Susan. Nakiusap siya na lubayan na silang magkapatid. At kung maaari ay patawarin nito si Maggie sa ginawa nitong kalokohan sa kanya. Alam niyang likas na pilya at maldita ang kapatid niya pero sa kabila nun ay magagawa pa rin itong magbago dahil may pagkaisip bata pa ito at hindi pa nagmamatured sa mga ilang mga bagay-bagay. Nangako si Erica na hindi na uulitin ni Maggie ang kanyang ginawa. At alang-alang naman sana sa kabutihan ng kanilang mga magulang ay huwag na silang saktan at pagbalakin patayin ni Aling Susan. Umiyak si Erica habang nagmamakaawa sa matanda nun. Matagal bago siya huminahon. Sa puntong yon ay tila tumahimik ang buong paligid na para bala. Tumigil si Aling Susan sa pagtalampag ng pintuan. Saglit na umalis sa ama ang magkapatid. Nauna si Erica at pinihit ang bisadra ng pinto. Unti-unting ibinukas. Huminga-linga siya sa paligid pero wala doon ang presensya ng matandang babae. Lumakaramdam siya na wala na sa paligid si Aling Susan. Saka palam niya imakit si Maggie na nababas ng silid nun. Maingat silang nagtungo sa may sala. At doon ay natagpuan nila si Aling Susan na nasaan yun ang pagiging ordinaryong tao pero bakas pa rin ang panlilisik ng mga mata niya. Sisigaw pa sana si Maggie pero tinakpan ni Erica ang bibig nito. Tahimik lamang silang nakaharap sa matandang babae at pinadmasdan ito mabuti nun. Nabwika si Aling Susan at nabanggit niya na kailangan na niyang umalis bago pa siya tuluyang hindi makontrol ang sarili at masaktan ng magkapatid na yon. Nagulat si Erica at hindi nga inasahan na mga sinabi nito pero ay lalo pa niyang itinapitiya. Ay ang paghingi ng tawad ni Maggie sa ginawa niyang kalokohan sa kanyang mga alaga. Nalako siya na simula noon na hindi na siya gagawa pa ng anumang bagay na magiging problema ni Rasabari. Hinipi naman si Aling Susan. Humawa siya kay Maggie sa pag-aming ito ng kanyang kasalanan. Pero pinaalalahanan niya ang bata na huwag nang gumawa ng mga bagay na makakasakit sa kapwa kung ayaw nang bumalik sa kanya ng triple lahat ng kasamaan lang ginawa nun. Sumang-ayon naman ng magkapatid. Hinayaan nilang umalis ng bari si Aling Susan at hindi na nila nadawang sabihin pa yon sa kanilang mga magulang. Sa mga sumunod na araw ay pikom pa rin ang kanilang mga bibig sa punay na nalyari kay Aling Susan nun. Panaisipan naman sa mag-asawa kung ano ang totoong nadanap sa mag-aalaga at kung bakit ito bigla na lamang umalis pero nag-focus na lamang sila sa pag-aanaga sa kanilang mga anak.
Hindi na sila kumuha ng panibagong mag-aanaga at hinapi nila ang oras sa pagtatrabaho para mabigyan ng sapat na atensyon ng magkapatid. Natutunan na rin ni Maggie na maging mapagbigay at habaan ng pasensya. Kahit paano ay nag-mature ang isip nito at naging aral na sa kanya ang mga alaala niya kay Aling Susan. Lumaki naman na maayos sa magkapatid hanggang sa maatapos sa sekundarya si Erica. Nag-aral siya sa Maynila at tuwing sem break lamang siya umuwi sa bahay. Samantalang si Maggie naman ay nag-uumpisa na noong mag-aral ng sekundarya. Ding akala nila ay tuluyan na maibabaon sa limot ang nangyari sa kanila noong kabataan nila pero nagkamali sila nun. Nagkaroon ng amiga ang kanilang mami. Nailid din ito sa pagmamadyong bilang libangan tuwing walang pasok. Para pinagagawi sa kanilang bahay si Tita Cynthia. Hindi siya masyadong kakilala ni Maggie at ang tanging alam lamang niya ay nakilala at naging kaibigan yun ng kanyang ilan noong minsan silang magawi sa kasilo sa Manila. Mabait naman si Tita Cynthia pero medyo weirdo at malilikot na malamata. Mabilis din kumilos na parang pulisan. Hindi mapanagay si Maggie sa tuwing napapansin niya ang mga mata nito kaya hindi na sinusubukang makipagpitigan dito. Dumating ang araw ng sem break. Umuwi si Erica sa kanilang bahay. Dahil sa 18 taong gulang na siya noon at malaki na ipinagbago ng kanyang pisikal na anyo. Ipinapilala siya ng kanilang mami kay Tita Cynthia at sablit silang iniwan sa mahabang lamesa habang may kinakausap itong kaibigan sa telepono. Noon mapag-isa na silang tatlo, ay doon nalaman ng magkapatid ang buong pagkatao niya. Wala siyang pag-aalinlangan na isiniwalat ang katotohanan. Siya pala ang nakababatang kapatid ni Aling Susan at napadpad lamang siya sa Maynila sa tulong ng kanilang mga kamag-anak na matagumpay na nagtatrabaho sa lungsod. Hindi na malaman kung tadhana ang nadala para makarating siya sa bahay ng mga ito pero may mensahe siyang ipinaabot sa magkapatid. Pinapakamusta pala sila ni Aling Susan. At kasalukuyan na itong may malaking tindahan sa kanilang probinsya. Humingi rin ng tawad si Aling Susan sa magkapatid noong kamuntik na itong mapatay. Dahil din ang biglaan nitong pag-alis ng walang paalam sa mga magulang ng magkapatid. Hindi naman kinakita ng takot sina Erica at Maggie. Bagos ay kinamusta nila si Aling Susan at kagawa pa nilang itanong kay Tita Cynthia kung isa rin siyang aswang. Napaalakak ito at ginawang kakatuang biro ang mga narinig. Ipiniliwanag niyang hindi siya aswal at hindi porkip napatid siya ay doon naman kanyang pagdabawa. Dagdag pa niya, ang tanging tumanggap lamang ng batong itim na ipinamana ng kanilang lola ay si Aling Susan. Kaya siya nag-iaswang pero wala siyang balak na hawaan ng kanyang tatlong anak. Dahil ayaw niyang maralasan ng mga ito ang mapingbing pangumutya at sakit ng kalooban ng pagiging ganong klaseng nilalang. Nahabag naman ng magkapatid sa kanilang mga narinig pero lakiusap sila kay Tita Cynthia na kung may pagkakatawan. Gusto nilang mabisita si Aling Susan sa probinsya nito. Tukalay na pamahal na rin naman sa kanila ang mag-aalaga. At alam nilang hindi na nito magagawang saktan sila. Badahim ay ba na lamang yan ang bugso ng damdamin kaya nagalit siya sa magkapatid doong kabataan nila liyan. Lumipas sa nilang buwan. Naisipan ni Tita Cynthia na taparin ang kahilingan ng magkapatid na isama sila sa probinsya para mabisita si Aling Susan. Mabuti madamalat ng mga panahon yon ay nag-out of town ng kanilang mga mabulang. Dahil meron ang mga itong business trip at aabutin ng ilang araw bago makabalik sa kanilang lugar. Nung makarating doon sa probinsya, magkapatilap na kapunka sila sa loob ng bahay ni Aling Susan. Kaya na lang ang kinasiyalang matanda. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang huling makita si Maggie. Niyakap na ito ng mahigpit habang bumabati sa daragal na pinig.
Naanpig naman si Maggie at naging emosyonal na din siya sa pagpun niya. Nawala lahat ng pakop niya sa nakaraan at lalo niyang inasam na makasamang muli ang kanyang na di mag-aalala ng kabataan niya. Inaabot ng 3 araw ang magkapatid sa lugar. Hindi sila ginalaw ng kahit na sino mang tao sa lugar na yun. Dayumbin ang iba pang uri ng mga nilalang dahil sa pakot na rin at paggalang kay Aling Susan. Kahit na nararamdaman ng magkapatid na gabi-gabing lumabas ang matanda para siguro makapambiktima, hindi na binigyan pinansin. Tanggap naman nila ang pagkatao nito at kahit naman sa ganiyang pagkatawa, ay nanapili naman siyang mabuti sa kanila. At kahit kailan ay hindi nila ito nagawang saktan. Doon naman lang ang pagsisilbi niya sa mala ito at lahat ng kapaboran ay ginawa para lamang makapagpalibang sila sa ilang araw na makabaladi doon. Nagisulit ang barasyon ng magkapatid at hindi nila makakalimutan ang kagandahang loob na ipinakita sa kanila ni Aling Susan. Partikular na rin ang asawa at mga anak nito. Itinuring na din nila itong parang tunay na ina. Niyakap nila ng mahigpit ang matanda matapos nilang makapagpaalam at makauwi sa kanilang tahanan. Umaasa pa rin silang muling makikita ng matanda at balang araw ay maipakilala dito ang kanilang mga magiging mga anak kapag meron na silang sariling pamilya. Baon nila ang masasaya sa dali ng kasama si Aling Susan dahil hindi na mga aral sa buhay at hindi nila yon makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda. Sa kasalukuyan na nagtatrabaho ng magkapatid at may sarili na rin silang pamilya. Kumibisita na lamang sila sa kanilang mga magulang tuwing bakasyon sa mga haladang okasyon. Hindi man ito yung tipikalo nakakatakot na kwento patungkol sa mga aswang na Cersei. Isa lamang itong patunay na ang mga balitong klaseng nilalang o lahi ay nabubuhay o naikisanamuhan ng normal sa atin. Huwag lamang napin silang galipin. Dahil maging ang mga aswala, meron din dulo. Ang nilang pasensya. Gusto ko lamang po magbahagi ng aking sariling karanasan. Ako si Toy. Nakatira sa Santa Mesa, Manila. Isang pulis. Nagsimula ang karanasan ko na ito taong 2014. Nangyari ito noong ako'y isang bagitong pulis pa lamang. Inaya ako ng aking katrabaho na magpamasari sa isang massage parlor. Lainganyo ako na kwento ng aking katrabaho na si Michael. May magaganap daw na extra service doon. Kaya doon akong sumama sa kanya para masubukan ang sinasabi niyang massage na mayroong extra service. Pagdating namin sa loob ay may napamasahe na kami. Habang minamasahe ako, nakakwentuhan kami ng masahistang nagmamasahe sa akin noon. Tinanong ko pa ito kung may extra service sila pero agad siyang tumanggi dahil hindi daw niya ginagawa yun. Kaya minabuti ko na lamang nakuhain ang cellphone number niya para magkaroon ng kausap. At hindi naglaulay, nagkamabutihan kami. Nagkaroon ng relasyon. Sa cellphone lamang kami nabuusap noon dahil hindi ko pa siya nakikita doon ng madilim ang kwarto nung ako'y napamasahe sa kanya. Adabi naman siyang umalis noon. Kukunti lamang ang naananak ko sa aming pagsasama sa Cersei. Na halos umabot ng 2 taon. Hindi ko alam ang dahilan pero ikinikwento lang sa akin ng aking mga magulang at mga kaibigan o ano ang mga kakaibang bagay na nangyari sa akin. Unad bang gumigising na parang pinatawag at pumupunta sa kanya. Na para bang may humihila sa aking katawan dito sa babae nito. Napuntahan kung saan siya naroroon. Ang ugali kong masayahin at paunawain ay napalitan ng pagiging agresibo at mainipin ang ulo. Marami ang nagulat sa aking kakaibang ugali. Maging ang aking mga magulang, kasamahan sa trabaho at mga kaibigan. Halos umiwas na sa akin dahil sa mga kinikilos ko lang.
Tiyan desisyon na ang aking mga magulang na ipagamot ako sa kaibigan nilang manggagamot na si Mang Efren Tok Manabat o kilala bilang Mang Efren sa Mari Santa Mesa. Hadaran akong tinawas at napag-alaman din ang ako'y sumailalim sa isang kapangyarihanan. Inuusan at pinapakain o pinapainom sa akin ito. Hadaran naman akong ginamot ni Mang Efren pero hindi tumitigil ang babae na ginagamitan pa ako ng palipadahamin na ginubulo ang isipan ko at pilit akong pinapapunta sa kanya saan siya naroroon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Habang tumapagan, lalo akong napapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Lahat ng sabihin niya ay sinusunod ko. Noong mga panahon na ito, nagkaroon ako ng anak, Sir Seth. Pero nagawa niya akong utusan na iwanan ko ang aking ala at sumama sa kanya ng tuluyan. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa akin. Pero pati ang aking mekaniko ay nakaranas na ng mga kababaladan. Mahilig akong umalis at namasyan gamit ng aking motor kaya malimit akong nagpapaayos sa aking mekaniko. Isang araw, pumunta ako sa kanya para magpagawa ulit ng aking motor pero tumanggi ito. Dahil daw ang aking motor ay kusang umaandar kahit nakapatay ang makina o walang susi. Bumubukas ang ilaw at parang may nagpapaandar ni ka ng kusa kahit wala silang nakikipan na kasakay. Awalawan naman ay ang aking sasakyan na lagi may nakaupo sa harapan. Na minsan pa nga ay sumama sa aming litratong magkakaibigan. Labigo kami sa Pansolabunan noon. Bago kami umuwi na litrato kami magkakaibigan ng group selfie. Kasamang sasakyan na ito. Nagulat kami na may nakaupo sa loob ng aking sasakyan. Nagtataka din ako dahil pag ako'y nagpapatugtog dun sa sasakyan na yun. At pinaladate ring cellphone ko sa katabing upuan. Kusang lumilipat ang tugtog. Kusang nagchat at navi-video call yung cellphone na ito. Kaya minabuti kong sadyain si Mang Efren para magpatingin. Nung papalapit pa lamang ako, sinalubong na ako ni Mang Efren dahil nararamdaman umano niya ang isang malakas na masamang presensya. Adaran na itong sinuri at sinabi sa akin na, "Troy, demonyo ang aladalaw kalaban mo. Mag-inap ka. Napakalakas na kinakaharap mo. Tanging ikaw lamang ang makakatulong sa sarili mo." Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko, Sir Seth. Na para bang may humihila sa akin na pumunta sa babae ng gugulo sa akin doon. Kaya paano ko matutulungan ang sarili ko, di ba? Isang araw, habang nagpapahinga ako, may nakapagsabi sa akin na kailangan ko daw itawid sa dagat para mawala ang bisa ng kung anumang ginagawa sa akin noon. Sa isip ko, wala naman pero bigla kong naalala ang anak ko na nasa isang isla sa probinsya ng Bicol. Pinano ko ang pagpunta sa aking anak para bisitahin. Bago makapunta sa kanilang barangay, ay kailangan sumakay ng balka para makabiyari doon. Pagdating ko doon ay salubol ako ng aking anak at pagkakita ko sa kanya. Hindi hakaplay pa. Parang maliwanagan yung utak ko kahit papaano nun. Maalala kong may anak ako at kailangan niya ako at gagawin ko ang lahat para maproteksyonan ko ang aking anak. Agad kong kinausap ang pamilya ng aking asawa para bawiin ito. Pero imbis na pumalag. Kailangan umano ay pakasalan ko ang kanilang anak para mabawi ko ang sarili ko anak sa kanila. Hindi na ako tumanggi noon. Ididaos ang San Mator, Hulyo 18, taong 2016. Na hindi ko alam, Sir Seth, na hindi ko kontroladong nakapangako din ako ng kasal sa babaeng nanggagayuma sa akin noon. Sa parehas na buwan, sa parehas na araw, sa parehas na taon.
Dito, ninakasan ko ang loob ko. Inimpormahan ko ang babaeng kinakasama ko na ako'y ikakasal. Ilang araw bago ang kasal ko. Napinili ko ang ina ng anak ko. Pero mas mahal ko naman siya o talagang totoo ang nararamdaman ko doon. Hindi tulad mem sa kanya na, pahinga, yun yung mara ko. Pero ano-ano Sir Zeth. Bigla na namang itong nagalit dahil namako daw ako na kami ay ikakasal. Sinakpan niya ako. Nagpambuno kami. At ang ipinagtataka ko ay sobra ang lakas niya na nadabdawa niya akong ihagis. Kahit na yung timbang ko ay nasa 100 kilo doon. Nagawa kong makatakas sa kanya. At nang maklalayo-layo ay agad akong bumiyahe pa uwi ng Bicol. Bago ako tuluyang makalayo sa kanya, nagbitaw siya ng mga katagal. Wala akong ibang mapupuntahan kundi sa kanya lawa. Naikasan na kami ng nanay ng anak ko at nakasama ko ang aking mag-iina sa Maynila. Maayos na kami namumuhay noon pero isang araw, bigla na lamang akong dumura ng dugo, sumusuka. Agad akong nagpatingin sa doktor. Nagpa-x-ray ako pero nagtataka ang doktor na tumingin ng reswita. Na ang aking bahada ay maayos at walang diferensya. Kaya dinap ako ng isa pang doktor para maipabasa ang resulta ng x-ray. Pero ganun pa rin ang sinasabi niya. Adaran akong pumunta kay Mang Efren para magpatingin ko ano ang nangyayari sa akin nga. Lakita niya namang may tumatrabaho sa akin. Bigla niyang sinabi na hindi na naman tumipigil ang babaeng kinakasama ko lang. Kaya dad akong kinamot ni Mang Efren at bibigyan ng pangontrang bignom kahoy. Binigyan niya ako ng orasyon na aking madagamit pang depensa sa sarili. At pinag-aralan ko ang mga binigay ni Mang Efren na mga dasal. Lumipas ang 1 taon. Lagi ko pa rin binibisita si Mang Efren para mangamusta at makapagkwentuhan. December 2017. Nang sinabihan ako ni Mang Efren na may ibibigay siyang mga lihim na salita sa akin na magagamit ko para proteksyonan ang aking sarili. Si trabaho ko. Dahil delikado umano ang trabaho ng isang pulis. Tinanggap ko naman ang mga dasal na binigay niya sa akin. Dinadasal ko ito araw-araw na linid sa aking kaalaman. Ay ang mga dasal palang tinuro niya ay mga lihim na karunungan para sa debosyon, puder at pondo. At iba pa mga salita katulad ng kabal. Lumipas sa mga araw gawa ng nagkapandemya, ay bihira na lamang kaming magkita ni Mang Efren. Nagkita kami noong Pebrero 2020 na kinamusta niya ako at pinanong ko ang mga binigay niya mga dasal ay dinadasal ko noon. Sumagot naman ako ng oo at araw-araw kong dinadasal ito. Bring niya sinabi na, yun nga, yung adasal na yan ay debosyon, poder at pondo. Nakaagaran niyang pinaliwanag sa akin kung ano yun. May halong pagtataka ako, Sir Zeth. Met sabihin niya na ako umano ay isang bertudes. Na nasa lahi na namin ang manggagamot. Nagtaka ako dahil tinuruan niya ako kung paano magtawas at iba pang paraan na panggagamot. Lagi niya akong pinatawagan para papuntahin sa kanila at turuan na aral ng lihim na karunungan. Noong una ay nalilito ako kung bakit kailangan kong pag-aralan ng mga ito. Hanggang sa lumipas sa mga araw, pinag-aralan ko ang kanyang mga pinuro. Natutuwa ako at may hiwagaan sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Kaya't napagdesisyonan ko ang pagbakasyonin ng aking mag-ina sa Bicol. At ako naman ay tumira sa tiyuhin ko sa Kaparungan, Muntinlupa. Nasa isang village na akiraw aking tiyuhin pero ang kanyang lugar ay manukan, mapulo, mabilim, tahimik. Ang likod nito ay ilog. Napagdesisyonan kong tumira doon para makapag-aral ako ng maayos na mga ipinuro ni Mang Efren.
Nagtayo ako ng isang maliit na kubo sa dulong bahagi ng aming manukan para doon ako pansamantalang tumira. At dahil mahilig din ako mag-alaga ng manok ay nagkasundo agad kami ng tiyuhin ko na patirahin ako pansamantala. Pero hindi ko pinapaalam sa kanya na ako ay nagsasanay ng aking pag-aaral doon. Unang araw o pa lamang doon, binalaan na ako ng tiyuhin ko na makakaranas ako ng mga kababanadan. Kaya paggabi ay wag daw ako mabila na nabas. Kinagabihan, nagsimula na ako magbasa pero nagtataka ako dahil may mga nabla na at sarap ng kubo. Na pag binubuksan ko ay wala namang tao doon. Inisip ko na lamang na baka ang mga nangungupahan sa tiyuhin Klito. Lumipas ang ilang mga araw at gabi natin noon at gano'n na nangyari. Kaya't sinubukan ko kausapin kung may mga taong nakatira na hindi natin nakikita pero walang tumugon. Dahil ako'y nadaaran pa lamang at kulang pa ang aking nanalaman tungkol dito. At syempre karanasan sa mga ganung bagay ako na lamang mismo sa aking sarili ang gumawa ng paraan. Paano ko mabubunuan ang aking mga kalilaran? Malaman at dapat gawin. Sinubukan kong kausapin sila ng paintim gamit ang aking isipan pero wala pa rin. Pero parang may rumirehistrong nagsasalipa sa aking isip. E nung una rin akala ko ay may mga bumubulong na. Nag-concentrate pa ako at nagawa kong matuklasan kung paano makipagkomunika sa mga nilalang na hindi napikipan ng karamihan. Silabi niya sa akin at aking napag-araman na kapag nag-uusan o nagbabasa ka ng isang orasyon, ay napatamaan ng mga nasa paligid, pati na ang mga elementong nasasakupan nito. Kaya minabuti kong magsimbi ng kanbida, nagdasan ng paimpir, humingi ng kapatawaran at makiusap na ako ay nag-aaral lamang ng lihim na karunungan. Maipagpaumanhin nila kung sila ay nagagambala sa aking pagdadasan. Humingi ako ng pahintulot na sa aking pag-aaral at ako ay gabayan sa pag-aaral na ito. Makalipas ang ilang araw, alas 9 ng gabi, habang nagdadasan ako ay meron na namang kumalabog sa banyo. Pero hindi ko ito pinansin. Pagkatapos ko magbasa ay binuksan ko ang pintuan at dumaan sa akin ang isang babaeng napakaputi nun. Lumunay nagtaka ko pero napag-isip-isip ko na ito ang tao na nakikipag-usap o bumubulong sa akin. Kinabukasan ay nagtanong-tanong ako sa dalawang nangumupahan sa lupa ng tiwin ko. Kung may babaeng nakaputi ba kadabi silang nakikita pero sumagot naman silang wala. Din ko napag-anuman, layon bin pala ang kinatatakutan doon sa lugar na ilat. Na White Bee. Sumunod na gabi ay nilakasan ko ang loob ko. Silubukan ko siyang kausapin pero hindi siya nagpapakita. Dahil bago pa lamang ako sa mga ganung pangyari, may takot pa din naman na nalaid sa akin. Maraan ko siyang kinausap sa isipan ko. At maya-maya pa, Sir Sen, nakarinig ako ng isang boses o sagot mula sa isang babae. Hindi ko alam kung nababaliw ako o ano ang nangyayari sa akin ng mga oras na yan. Dahil sa aking mga napapanood sa panabas ay nakakausap mo ng harapan ng mga ligaw na kanluwa o elemento kung tawagin. Pero ayon sa sarili kong karanasan, nakakausap ko ang mga ito sa isip lang. Lumipas pang ilang mga araw, unti-unti ko nang nakakausap ang isa pang elemento na maririip ang mga boses at iba pang mga elementong naninirahan sa aming manukan. Napag-alaman kong may mga orasyon na nakakasakit o nakakapinsana sa kanila. Kaya agad kong iniwasan ng mga orasyon na ito. Gawa ng ayaw kong masaktan ng aking mga kaibigan. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Masaya akong namumuhay sa munting lupa.
Minsan, naiwang mabisa sa manuan dahil lang umuwi ng aking tiyuhin sa probinsya sa Leyte. Pero masaya ako dahil alam kong hindi ako nag-iisa at may nakabantay sa akin ng mga kasama. Isang gabi, habang nagkikwentuhan kami ng tiyuhin ko kasama ang kanyang asawa, biglang may isang pusang malaki na kasing laki ng isang malaki o fuibrong na aso. At kapansin-pansin din ng kanyang mga paa na tatlo lamang. Tumalon ang pusa mula sa ilog at huminto sa harap ng tiyaring ko. Tinipig ng mga ilang segundo at agaran binitong umalis na bugawin ito ng tiyuhin ko. Ang nakapagtataka, meron kaming mga aladang aso pero hindi nila hinabol at para bang takot na takot ang mga ipagon. Tabi-gabi ko rin naririnig ang piyahin ko sa abi ng bahay na parang balisa at may naaamoy akong malansa na hindi ko alam kung anong amoy yun. May kumaanabog sa bubuan ng bahay ng tiyuhin ko. Akala ko naman, nilolooban na kami ng mga magnanakaw kaya't minabuti kong lumabas ako sa aking kubo na dala-dala ang baril ko na. Pero wala naman akong nakipa na kahit ano. Hanggang sa may bigla na lamang bumulaw sa isipan ko. Sabi nito, "Kaibigan, may gustong pumasok sa ating lugar na hindi kaya-kaya." Kaya minabuti kong mag-focus at mag-concentrate para kausapin ang mga kaibigan ko na ito. Kung ano ang kanilang ibig sabihin sa akin. Ayon sa kanila, ayon sa mga kaibigan kong elemento, isa itong nilalaw na hindi umano nila kaure at masama ang budhi. Makalipas pang ilang mga araw ay napag-alaman ko ang tiyahin ko. Nagdadalang tao pala, 2 buwan. Siya pala ang inaaswang na agaran ko namang nagsagawa ng paghahanda para maproteksyonan ang tiyahin ko at ang batang kanyan bidadala. Pero huli na pala ang lahat nun. May duty ako sa trabaho, kaya hindi ko siya nabantayan. Gawa ng ako ay panggabi sa duty sa pagpupulis. Nabalitaan ko na lamang pagdating ko kinaubagahan na wala na ang batang nasa sinapupunan ng tiyahin ko. Hindi ko matanggap ang nangyari sa amin dahil sa kakulangan ko ng kaalaman at kakulangan ko sa oras. Hindi ko lamang nailigtas ang nasa sinapupunan ng tiyahin ko. Napakasakit sa amin yun, sir, at kaya pinangako ko sa sarili ko na pupursigihin kong matuto at maging malakas nun. Kaya tagaran akong kumilos at nagpunta kay Mang Efren para magpatulong sa mga orasyon na pwedeng ipanglaban sa mga ganitong uri ng nilalang. Tinuruan ako ng mga orasyong pwede kong gamitin para ilaban sa mga aswang na ito. Nagkwento ako ng mga karanasan ko. At ang sabi sa akin ni Mang Efren na hindi basta-basta umano ang mga aswang. Ipinaliwanag niya sa akin na may mga aswang na nagtatangan ng mga karunungang kaliwa. Kaya mag-ingat umano ako dahil baguhan pa lamang ako sa buhay na aking tinatahak. Pero desidido ako na gawin ng lahat para magpalakas at magkaroon ng hustisya ang mga nangyari noon. Dahil isa akong alagad ng batas. Pero hindi ko alam ang gagawin ko kung ang kaharap ko ay isang aswang. Pinag-aralan ko na maigi ang mga salitang tangan-tangan ko. Humingi ako ng gabay at tulong sa aking mga kaibigang elemento. Nagad din naman nila akong ginabayan sa aking pagsasanay. Isang araw, habang nagpapahangin ako sa duyan ay lumapit sa akin ang isa sa mga nangungupahan sa tiyuhin ko. Nagkikwento sa akin na sila umano ay ginagambala ng hindi nila alam kung ano. Ayon sa kanya, tuwing gabi ay kinakalampag ang kanilang bintana na hindi naman hangin dahil napakalakas umano yon. Mga yabag sa kanilang bubong pero alam nila na hindi pusa o ibon. Meron ding sumisilip sa kanila. Sumisilip sa mga siwang na para bang gustong pumasok sa loob ng kanilang tahanan.
Habang patuloy ang aming pagkikwentuhan, naikwento niyang ang kanyang asawa ay 1 buwan nang mahigit ding buntis. Bigla namang napadaan ang katiwala ng aking tiyuhin at nagkwento na rin na may nakikita siyang malaking pusa na umaaligid sa paligid ng bakuran namin tuwing gabi. Kaya agad akong nagsagawa ng isang panalangin. Inihanda ang aking mga gamit para kung sakaling makaharap ko nga ang aswang na yon, ay magagawa akong labanan nito. Humingi ako ng tulong sa aking mga kaibigang elemento na bantayan nila ang aming bakuran para walang makapasok na masasamang elemento, pero ang bahay ng nangungupahan sa amin ay sa katabi ng ilog ito, sa dulong bahagi. Ginawa ko ang aking mga natutunang pamamaraan sa paglaban sa mga aswang. Kaya lakas loob akong kumuha ng itak. Itinarak ko ito sa lupa at nagsagawa ng ritual at mga orasyon na ilalagay ko at ikakarga sa itak na yon. Kumuha ko ng kapirasong papel na sinulatan ko ng mga buhay na salita. Itinali ko sa itak na ito. Ang mga bala naman ng aking baril ay inusalan ko ng mga buhay na salita. Pinahiran ko ng laway ko para sa panagos. Ilang gabi ang lumipas. Matyaga akong naghantay pero wala akong nakikita at nararamdaman. Hanggang sa isang gabi, bumulong sa akin ang isa sa aking kaibigan na alam ng aswang ang aking binabalak. Kaya kailangan kong itago ang presensya ko para hindi malaman ng mga ito kung kailan at saan ako aatake. Kinabukasan, tinanggal ko din ang mga proteksyon na aking ibinaon at iniladay sa paligid. Ikinubli ko ang presensya alinsunod sa payo ng aking mga kaibigang elemento. At kinagabihan din nun, mga bandang 11:00, meron akong narinig na parang may kumakaluskos sa may kabilang bahay. Marahan ko itong sinilip sa siwang na aking ginawa katabi ng pintuan ko. Nakita ko doon mismo ang isang tao na itim na itim. Hindi ko alam kung maitim ba ito o nababalutan ng itim na kulay na makikita mo din yung panlilisik ng mga mata. Namumula. Nakatingin ito sa pintuan ko. Agad ko namang binuksan ang pinto pero bigla itong nawala, Sir Seth. Kasabay nito ay yung biglang may paglipad ng isang napakalaking paniki. Kitang-kita ko ito sa mga kabayan. Agad kong kinuha yung baril at itak ko na may mga kargang buhay na salita para lumabas noon. Nag-usal ako ng salita na nakakapagpabagsak sa isang aswang pag lumilipad. Tinuro ko ito sa itaas kung saan lumilipad ang nilalang na ito. Dire-diretso kong itinutok ito papunta sa kanya. At walang ano-ano, agad namang bumagsak ito sa isang malaking puno ng mulave sa may ilog. Pagbagsak nito ay hindi ko akalaing parang isang malaking nilalang ang lumapag o lumagapak sa punong yon. Pagkabangon nito ay bigla itong nag-anyong pusa na merong 3 paa. Pamilyar na pamilyar. Nang akmang susugod na ito, nagdalawang isip ako na pag ginamit ko ang aking baril ay makakabulabog ako ng mga kapitbahay. At ipinagbabawal ito ng batas. Kaya minabuti kong gamitin na lamang ang itak na daladala ko. Naalala ko ang binigay sa akin ni Mang Efren na lihim na pangalan ng 3 hari ng engkanto na magagamit at makakatulong daw sa akin sa oras ng kagipitan. Milabas ko ang libreta ko na nakasulat ang aking mga napag-aralang salita. Hindi ko alam kung mapapagana ko ito dahil hindi ko pa ito nagagamit ni minsan. Inusal ko ito ng 3 beses. At sa hindi ko inaasahang pagkakatawan, na sa unang pagkakataon ay makita o maranasan ko sa aking buhay
na may lumabas na 3 matatangkad na hindi ko mawari kung babae o lalaki ito. Napakabilis kumilos na parang usok ang mga yon. Nang pasugod na ang mga elemento na ito, dito ay biglang napasigaw at napatakbo ang nilalang na aking kinakaharap. Napatras ito, sumuot sa masukal na ilog. Biglang nagising ang tiyuhin ko at mga nangungupahan sa amin. Tinanong kung ano ang nangyari kaya minabuti ko nang ikinuwento yon, na meron ngang nilalang na umaatake doon. Nagtipon-tipon kami at nagkwentuhan sa kanilang naranasan sa mga nakalipas na araw sa panggagambala ng aswang na ito. Habang kami nga ay nagkikwentuhan, Sir Seth, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Ramdam ko na merong presensya ng hindi kaaya-ayang nilalang na yon, na naroroon pa rin at hindi pa nakakalayo. Nasa paligid lamang ito, nagmamasid. Bigla namang may pumasok sa isipan ko at bumulong sa akin na nasa likuran lamang umano ang nilalang. Nakasilip sa imbakan ng mga gamit. Agad naman akong tumingin ng pwede kong gamitin dahil hindi ko talaga ito pwedeng barilin. At hindi ko pwedeng gamitin ng itak. Masyado itong malaki. Nagkataon naman na may maliit na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng mangga ang nakalagay sa lamesa. Marahan ko itong kinuha at kinargahan ng mga buhay na salita na ultimatum na pampatay sa aswang. Inusal ko ulit ang 3 hari ng engkanto para tulungan ako sa gagawing pag-atake noon. Pinahiran ko rin ito ng aking laway para sa aking huling pag-atake. Buong lakas kong ibinato sa isang siwang ng imbakan ng mga gamit. Ang patalim na ito. Pagbato ko, hindi ako makapaniwala na ang kutsilyo ay kusang lumihis ng direksyon, na para bang may humahawak nito. Hinabol lang nilalang na ito. Lasaktong may sasiwang doon. At wala itong hintong tumarak sa kanya. Tawagin niya na lamang po ako sa pangalang Irish. Avid listener niyo from Cebu. Itong kwento ko pong ito ay karanasan po ni Mama. Natawagin na lamang po natin sa palayaw niya na nene. Hindi po talaga tubong Cebu si Mama. Bagamat talapit na isla lamang po ito ng Cebu, ay mas minabuti ko na, Sir Seth, na hindi nasabihin itong lugar o isla na ito. Dahil dito po mismo nangyari itong karanasan niya tungkol sa tinatawag natin na kulam. Etong lugar na ito nila Mama na siguro sa tagal kong nabubuhay sa mundo ay bilang lamang ang mga panahon na nagbakasyon kami dito. At kung nagbabakasyon man, kung hindi maiksing panahon ay hindi ako pinapayagan ni Mama na walang kasamang gamay ang lugar na yon. Marami pa rin kasing kababalagan na nangyayari sa lugar na ito. At kung hindi ka taga roon ay pwede kang mapagdiskitahan ng mga tao o ng mga nilalang. Dapat ay mabait ka o tahimik. Dahil kapag naisipan ka ng hindi maganda, kahit wala kang kaalam-alam ay talagang pwede kang kulamin, aswangin, o kung ano pa. Sa katulad kong late 90s pinanganak, mahirap paniwalaan pero syempre nakakatakot pa rin isipin, di ba? Ang kwentong ito ni Mama Nene, ang isa sa mga pangyayaring hindi mapaliwanag ng sensya. Noong naninirahan pa siya, dito sa isla na ito. Dahil ng sabi ko, ang lugar nila Mama ay talagang hitik sa mga karanasan kulam. Kaya sobrang ingat na ingat sila noon. At syempre, hindi mawawala dito yung hindi maiiwasan na meron ka talagang makakasalamuhang mga taong may alam sa ganitong klaseng gawain. Nasa 15 taong gulang si Mama noon. Ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon ng pagsasalo ang angka nila. Ang rason kasi noon, Sir, nagkaroon ng konting tampuhan ng mga kaanak pero noong tumatanda na ang lola ni Mama, ay nagkabati-bati na ang lahat hanggang sa umabot sa puntong nagdesisyong magsalo-salo na gaganapin sa bahay ng isa sa mga tita ni Mama noon. Dahil ang bahay na ito
Noong kapanahunan ay nagsilbing ancestral house ng lola ko sa Tuwod. Ito ay dating komunidad kung saan ang lahat ng nakakatanda noon ay ipinanganak, nagkaisip, lumaki. Hanggang sa nagkawatak-watak dahil sa nagkaroon na nga ng pamilya. At dahil sa itong tita ni mama ang siyang pinakamatanda sa magkakapatid ay siya po ang natira doon. Kasama ang sarili niyang pamilya at syempre ang lola ko sa Tuwod. Nagulat umano si mama noon kasi medyo marami-rami ang hindi niya kakilala at partida pa ay hindi po lahat nakapunta doon. Marami siyang mga lalaking pinsan at bilang lamang sa mga daliri sa kamay ang mga babae noon. Karamihan din ng mga nandun ay mga matatanda na, mga kaedad nila lola at lolo ko sa Tuwod. Yung iba, halos bulag na umano, ulyanin at inaakay na lamang ng mga kaanak pero kapag nag-uusap na tungkol sa mga nakaraan at kabataan nila ay hindi nga daw mapigilan yung mga yon. Bawat pagpapakilala at pagmano nila mama noon at ng mga kapatid niya sa mga matatanda ay talagang puwera usog, puwera sulay, mga bulong, ihip o kung ano pa ang sinasagot ng karamihan sa mga matatanda na naging tradisyon nila. Kumbaga'y nakasanayan na rin ni mama. Pang-iwas lang umano yon sa kung anong bati na pwedeng gawin ng mga matatanda sa kanila. Nagluto sila lola noon at tulong-tulong yung iba pang matatanda samantalang sila mama kahit papano. Nakipaghalubilo sa mga tita, tito ang mga pinsan nila. Kalagitnaan ng pagluluto ng tawagin ni lola si mama. Si mama kasi noon pa man naiiwan na sa kusina, maalam sa mga lutuin. Pinagyayabang po siya ni lola sa mga kasama niyang nag-aasikaso sa kusina noon. At noong huli gawa nga ng medyo bored na din si mama noon at may pagkamayain ito. Doon na lamang siya nalagi kasama ni lola at ng iba pang mga matatanda para tumulong sa pag-aayos ng mga lulutuin. Natatawa pa nga si mama noon sir kasi yung ibang mga matatandang nagluluto, ulyanin na. Pilit na lamang daw inaalala yung mga recipe-recipe nila noon. Siyempre habang nagluluto, nagtitikiman ng mga putahe kung okay na ba. Mga ganon. Dumating ang tanghalian. Masayang kumain ang lahat. Tuloy-tuloy na kasiyahan yon. May mga naginuman. Hanggang sa umabot na yung dapit hapon. At kinahapunan ay nahatak ulit si mama ng mga matatanda doon sa kusina. Dahil nagustuhan daw nila yung mga luto ni mama at lola noon. Tapos ay nagluto na sila ng panghapunan at syempre tikiman na ulit noon. Gaya ng tanghalian, napapansin ni mama na nakakalimot o nag-uulyanin na din yung mga kasama niya sa kusina noon. Mga bandang 9:00 ng gabi nang matapos ang kasiyahan. Pagod na rin si mama at si lolo kahit na nakainom ay sanay naman pa rin ito na magbiyahe noon. Yung sasakyan umano nila noon ay di makinang traktora na merong parang kalesa sa may likod. Kinustomize lamang yung gulong para magamit sa kalsada. Maingay-ingay ang tunog ng dihatak na makina pero nakasanayan na naman na nila ito. Doon pa lamang umano sa bahay kung saan nagsisiyahan sila sir. Iba na umano ang pakiramdam ni mama noon. Maganda naman ang lighting ng bahay kasi malawak at maliwanag yung mga bumbilya pero may pagkakataon umano na tumidilim yung paningin niya. Parang may mga sapot-sapot na itim yung mata niya. Lahat naman masaya at nasarapan sa mga putaing inihanda ng hapunan na yon pero ang ipinagtataka ni mama, bakit yung bawat pagkain na titikman niya? Ultimong kanin, lasang mantika umano. Dito na parang lutang o sabaw si mama noon. Yung tipong pakiramdam niya, bawat hakbang niya, hindi siya makaapak sa lupa at nilalamig na rin siya noon kahit pawisan. Hindi alam ni mama kung pagod lamang ba siya o ano pero ang ginawa niya, lumabas na lamang siya at naghintay doon sa sasakyan nila para magpahangin. Hanggang sa isa-isa na rin nagpaalam yung mga kaanak at yung iba ay magpapalipas umano ng gabi doon. Gawa ng malalayo pang mga tirahan nila noon. Habang nasa biyahe, lutang na lutang si mama. Meron na daw siyang naririnig na mga boses noon. Eh gaya nga ng sabi ko, itong sinasakyan nila sir ay napakaingay ng makina.
Kahit sina Lola at yung mga kapatid ni Mama ang magsalita ay hindi niya maiintindihan dahil sa makinang yon. Dagdag mo pa na malakas din yung hangin noon sa dinadaanan pero etong mga boses na ito, malinaw na malinaw sa pandinig niya. Nasasapawan umano ng mga ito ang tunog ng makina noon. Yung mga boses na mga yon, umiiyak, tumatawa, kinakausap siya. Tinatanong siya pero hindi magawang sagutin ni Mama dahil malinaw naman daw ang tanong pero kapag magsasalita na siya o sasagot ay nakakalimutan niya ito bigla. Maliban pa doon, nahahagip din ni Mama na merong mga anino sa gilid ng paningin niya. Sumasabay sa takbo ng sinasakyan nila at ang mga ito ay nakalutang lang. Sa tuwing lilingunin ni Mama ang mga pwesto nila ay tila ba mawawala sila sa hangin nun. At pagkatapos ay sa isang gilid naman ng paningin ni Mama lalabas ang mga ito. Wala daw karanasan si Mama sa paranormal noon. Kaya naisip niya na lamang na baka napapagod lamang siya, Sir Seth, dahil buong araw siyang nag-aasikaso noon sa reunion. At isa pa, hindi sanay si Mama na umabot ng 9:00 pasado at gising pa. Baka lang din umano inaantok siya noon. Kinausap na lamang niya yung mga kapatid niya. Kinukulit hanggang sa makaabot sila sa bahay nila. Pagkahinto pa lamang umano, Sir Seth, nang sinasakyan nila sa tapat ng bakuran. Gawa lang iniiwan daw po kasi ni Lolo yun sa labas sa gilid yung sasakyan. Umalulong na daw po kaagad yung mga aso nila noon. Yung 4 na aso nila. Nagalit si Lola noon sa mga aso gawa ng kung makaungol, alulong o kahol ang mga ito. Akala mo hindi sila kilala. Lalong-lalo na po nang pumasok si Mama sa bakuran. Nagsiangilan ng mga ito na parang ibang tao si Mama. Umabot pa sa puntong itinaboy ito ng pamalo papunta sa likod ng bahay para lang matahimik ang mga yon. At pumasok na nga sila. Hindi na nakapagpalit si Mama noon sa pagod. Direkta po siyang pumasok sa kwarto nila para matulog na. Bale ang kwarto ni Mama ay kasama po sila ni Lola doon at ng isa pa niyang kapatid na babaeng bunso. Samantalang yung mga lalaking kapatid naman ay sa kabilang kwarto at si Lolo naman ay sa sala lamang natutulog noon. Pinakamaaga kasi nagigising si Lolo. Lahat sila ng gabing yon hindi makatulog. Pagising-gising sa alulong. Angil at kahulan ng mga aso sa labas. Maliban kay Mama, Sir Seth. Si Mama daw, dire-diretso ang tulog noon. Ayon sa bunsong kapatid ni Mama na babae na katabi ni Lola matulog noon. Eto ngang si Lola pagising-gising tapos ay naninermon na ano ba naman yung mga aso. Paangit umano sa tenga yung mga alulong. Para bang may mamamatay noon. Napadilat umano itong kapatid ni Mama na para bang may nag-udyok sa kanya na tingnan itong si Mama. Magkaharap lamang sila ng hinihigaan noon. Kitang-kita umano nitong 8 taong gulang na kapatid ni Mama na hindi si Mama ang nasa harapan niya, kundi ibang tao umano ang nakahiga doon. Mahaba na makapalang buhok na nababalutan ang buong mukha umano noon. Mahahaba ang mga kuko nito. At ang ilang beses na tiningnan ng kapatid nito ay kung talaga bang nakahiga ito gawa ng sa paulit-ulit na titig nun. Para umanom nakalutang itong babaeng nakahiga. Madagdag ko lamang, sir, na medyo may pagkadim at may liwanag doon sa kwarto na yun dahil bukod sa wala silang pinto. Merong palaging mahinang ilawan na nakasabit sa may bandang kusina nila. Hindi daw umimik itong bata at dahil nga sa itong si Lola, kapag ginigising ay mabilis may rita. Ang ginawa na lamang umano nito ay lumipat ng pwesto. Gumapang ito sa kabilang parte ng higaan at doon humarap sa may pader. Kumaga, ang nakapagitan na sa kanila ni Mama ay si Lola noon. Si Lolo, sa may sala, iritang-irita na din noon na paulit-ulit na lamang yung mga alulong ng mga aso sa paligid. Hindi niya naman masaway dahil parang napakalayo umano ng mga aso na ito sa kanila noon. Napakrus na lamang siya at nagdasal dahil ang naiisip niya noon ay ang pangitain ng meron ng mamamatay.
Hanggang sa umabot na ng pasado 3:00. Oras ng nakasanayan ni Lolo na magising para mag-asikaso na ng gawain para sa bukid. Gaya ng nakagawian ay hindi na nito inaantay magising pa si Lola. Umuwi na lamang ito ng mga bandang 8:00 para mag-almusal noon. Lumabas si Lolo saglit noon habang nagpapakulo ng tubig pang kape. Pupunta sana siya sa silungan nila kung saan nakatambak yung mga panggatong. Dito, napahinto si Lolo Circe. Dahil sa dalawang bagay na kamangha-mangha, pero nakakapanindig balahibo umano. Unang-una, yung mga alulong. Nakumpirma ni Lolo na wala nga sa bakuran nila yung mga alulong na yon. Nasaan? Sa labas lamang ng bakod nila. Ilang metro ang layo sa lupa nila noon. Maraming aso. Aso ng mga kapitbahay. Kimilabutan daw talaga si Lolo Sir. Tagtipon-tipon yung mga aso doon sa bakod. Nakatitig sa tapat ng bintana kung nasaan natutulog si Mama. Umaalulong ang mga ito. Sa tansya ni Lolo ay hindi bababa sa 10 aso ang mga nandun. Nagsisitayuan umano yung mga tenga noon. Sabay-sabay at tuwid na nakatayo ang mga ito. Tapos yung alulong nila, tatayuan ka talaga ng balahibo. Ang ginawa ni Lolo noon, sinabuyan sila ng mga grabang nakatambak lang katabi ng silungan. Pinalayo ang mga ito. Palingon-lingon pa rin nga daw ang mga aso na parang may gustong balikan ng mga yon. Kung hindi pa tuluyang lumabas si Lolo at sawayin ng mga ito, ay hindi pa tuluyang nagtalasan ng mga yon. Yung pangalawang nasaksiyan ni Lolo ay yung mismong 4 na aso nila. Yun ang mga umaangil, Circe. Alam mo yung angil at iyak na parang nasaktan o napilayan, kahit na wala naman. Nung nilapitan pa nga ni Lolo ang mga yun at sinapuso po, umiiyak-iyak daw talaga tapos nanginginig na parang takot na takot. At sa tuwing napapalingon ng mga ito sa kwarto kung nasaan si Mama, ay biglang tatayuan ng mga balahibo, tenga at buntot. Tapos ay aangil ulit ang mga yon. May isip na ni Lolo noon na may mali pero hindi niya naisip na konektado ito kay Mama. Baka lamang daw may mga masasamang elemento gaya ng aswang o kung ano yung nakaikot sa paligid doon. Gayong hindi naman maiwasan sa lugar nila. Lalo na at naibuntis din noon sa baryo nila ng mga panahong yon. Nagsiga si Lolo. Silabayan niya yun ng pagkakape. Noong mga panahon din na yun ay may naitago si Lolo na isang maliit na sako ng kamangyan. Tinitipid-tipid niya yun. Ine-insenso niya ito paminsan-minsan kapag nagpapahinga siya. Nagladay siya noon sa may siga. At dito, nung sumakto na sigurong nahaluan na ng kamangyan yung usok ng sinisiga niya, itala din ang parte na nagising si Mama. Sa pagkakaalala ni Mama, nagising siya dahil sa hindi niya nagustuhang amoy. Para daw gumagapang sa ulo niya. Naiinitan siya at iritang-irita siya noon. Sa pagkakaalala din niya ay nauuhaw lamang siya noon at dahil sa biglang nagising ay lutang pa din ang pakiramdam niya at lasang-lasa niya pa rin ang mantika sa dila niya noon. Bumangon siya. Umupo muna ng ilang segundo bago tuluyang tumayo. Lumabas ito papunta ng kusina. Sa paglabas niya, nakikita na pala siya ng kapatid niyang babae na nakatayo noon. Pero gaya ng nakita niya noong una, ibang tao ang nakikita nitong babaeng ito kay Mama. Babaeng mahaba at makapal umano ang buhok na hindi kita ang mukha. At ang suot nito ay makapal na telang kulay pula na may nakasukbit umano o nakataling malaking lubid sa may bewang nito. Dito na niyugyug ng kapatid niya si Lola sa takot. Si Mama ay diretsyong pumunta ng kusina noon. Hindi niya maiwasan ang amoy ng usok na hindi niya gusto. Sinubukan niyang uminom ng tubig pero iba pa rin umano ang panlasa niya noon. Mantika o masebo pa rin talaga. Bumalik si Mama sa kwarto at pagkatayo niya pa lamang umano sa pinto,
Sumigaw na umano si Lola noon nagising na. Nang, sino ka? Lumayas ka ditong demonyo ka. Takang-taka si Mama noon kung ano ang pinagsasabi ni Lola gayong siya naman yung nakatayo na yon. Pero sir, wala daw siyang malabas na salita. Para siyang nananaginip na hindi niya makontrol ang katawan niya. Ang alam niya lang maglakad. Ang nakita ni Lola kay Mama ay anyo na ganun din sa itsurang nakita ng bunso nilang babae. Mahaba na makapalang buhok. Abot puwetan umano. Walang mukha gawa ng natatakpan. Nakapang sinaunang pulang damit at may nakataling lubid sa bewang. Mangyak-nyak na daw ang bunso nilang babae na nakaakap kay Lola noon. Narinig ito kaagad nila Lolo at ng dalawa pa niyang kapatid na lalaki na halos sabay na tumingin kung ano ang nangyayari sa kwarto na yon. At saktong pagkarating nila ay siya namang pagbagsak ni Mama sa sahig. Nasalo naman siya ng isang kapatid na lalaki noon. Nung bumagsak umano si Mama sa sahig ay ayon kay Lola, bumalik sa normal ang anyo nito. Hindi nilagnat si Mama pero napakalamig daw niya noon. Tapos halos mamutok-mutok na daw yung ugat sa kamay at sa leeg niya. Kaya si Mama po ever since malaman talaga siya kahit yung bata pa. Kumbaga hindi mo makitaan ng ugat sa katawan. Kaya naman ang ginawa kaagad ni Lola ay pinakimkim ito ng luya at pinahawakan ng rosaryo. Pero hindi din po nagtagal yun. Dahil sa tuwing ginagawa ni Lola yun ay tumitirik yung mga mata ni Mama tapos nangyayimig-ginig pa ito. Hindi na tumuloy si Lolo sa may sakahan. Nagpasama siya kay Tito para puntahan po yung nanggagamot noon. Yung isang pinagkakatiwalaan talaga nila na hilot ay wala doon sa bahay nila kaya naman dumayo pa sila Lolo sa may isa pang manggagamot na nakatira naman katabi ng dating nakatayo pa na kapilya na malapit. Sinundo nila ito. Pagkarating umano ng manggagamot, ang unang tanong pagkakita nito kay Mama ay kung nag-aaral daw ba si Mama na mangkulam doon o manghiwip. Ibinagtaka naman sila Lola kung paano naisip ng manggagamot yun. Yan para sir. Meron nang nakikita ang manggagamot na mga anino na kung tawagin nga ay gabay na susunod kay Mama. Gabay o alaga. Na ang mga alawdam ito ay dating bantay o dating nasa kamay ng isang mangkukulang. O sa may nasa may taliwang pag-aaral kung tawagin sa mundo ng mga espiritu o mundo ng mga espiritual. Parang pinagpamastan o na nila sumama noon. Kinikilapis, sinusubuan. May mga gusto malaman. Interesado ay Mama ang mga ito pero hindi nila magawang lapitan at tuluyang madikipan sa kadahilanan hindi pa daw buo ang pagbulong o ritual. Pabulong o pagritual ng pablipat kung tawagin. Taang-taka si Lola noon. Siyempre, hindi naman nakasabot si Mama. Walang kamalay-malay yung tao at hindi makausap ng naayos daw mga panahon na yon. Bale, sinabihan sila manggagamot na ipagpatuloy muna ang pausok. Paikutan ng usok ng insenso o kamangyan ng buong bahay. Pinalawin nito kung kailan huling naging okay si Mama. At ang sabihin na lagaling kasi ito sa may handaan. Yun ginamit na tsinelas ni Mama ang kinuha ng manggagamot na ito. Ang sabi nito sa kanila, iniwan sa labas sa isang tsinelas sa pang-isa ay susuotin ng kung sino man ang magpapaikot ng pausok sa bahay. Kinuha binipre yung pinapsuotan ni Mama noon. Dinala niya sa kanila. Babalik daw siya ng hapon. 3:00 pasado. Si Lolo ang nagsuot ng tsinelas ni Mama sa isang paa niya. Di isa, dahil ng sabi ng manggagamot ay iniwan sa labas ng pintuan ng bahay. Kain kay Lolo. Habang nagpapausok siya sa mga oras na sinabi ng manggagamot. Nanyunimig ko na siya na parang gutom na gutom at bigat na bigat ang katawan niya. At gaya ni Mama Sir Zep, nadlalasang mantika o mano ang nalalasahan niya kapag napapanunok siya. Kaya daw pala naririnig siya ni Lola na pasermon-sermon at nadadalip noon. Kahit na wala naman itong kausap. Hindi na daw kasi talaga maganda ang pakiramdam ni Lola noon. Para bang pinipigilan siya sa pagpapausok.
Bandang alas 3 lang sinindunaw kapatid na nanapin ni mama ang manggagamot. Agating gulat nila sir. Napagkarating nila doon sa bahay. Kasama na namang kagamot at may pipo noon. Ang isang matandang kaanak nila na dumalubin doon sa may reunion. Siyempre, si Halubon din naman nila ipagtadmano noon. Nakanipi umano ito tapos ay hingi ng tawad. Sabi niya, pasensya na daw. Nag-uuyanin daw siya at hindi niya alam ang mga sinasabi niya. At kung ano-ano mga salita ay binubulong niya noon. Raw sabi nito sir, hindi niya daw maalala pero isa kasi siya sa nakasaluhuhan ni mama sa kusina habang nagluluto doon. Kung ano-ano ang napag-uusapan nila. At dahil nga sa uyanin ito, sa tingin niya ay meron nga siyang nabulong ay mama na siyang nag-attract o nagpasunod sa mga nilalam ay mama pauwi doon. Raw sabi pa Raya, kaya daw pala kulang yung mga ayaga niya. Akala niya nanihina na siya. Yun pala ay may sinusundan na bingiba. Agad po nitong sinuot ang tsinelas ni mama na suot ni Lola noon. Tapos ay siya sumunod na umikot at napauso. Aw sabi pa lang matandang ito, siguro ng mga panahong pinapausukan ni Loli ang bahay. Doon din siya nakaramdam ng palalati. Parang limali umano. Laki nga, sakto namang nagtawas na ang manggagamot doon sa kanila dahil sa binala nitong damit ni mama. At nang malamang ipang matanda ang dahilan ng nangyayari ay pinasundo na rin nila ito at sinabayan. Matapos mapaikot na usok noon, ang sabi ng matanda, pinapasama ng gawin niya ulit sa kanya yung mga sumamang alaga niya kay mama noon. At pagkatapos ay bago pumasok ng bahay ay sinuot niya ang isa pang tsinelas ni mama na naiwan doon sa living to. Pumasok ito at pinaupo si mama na wala pa rin kaalaman sa nangyayari noon. Inadalayan nila ito umupo. Pinausukan at sa maniwana man tayo o sa hindi. Yung pawis ni mama, kitang-kita ng mga kapatid niya na kulay maduming gatas umano. Para siyang nagdadagta na ano. Halik ng halik ang matandang kaanak kay mama at humihingi ng pasensya noon. Hanggang sa makita na lamang nila na kumalma na ang ugat ni mama sa katawan at bumalik na ito sa morena niyang kulay. Nang muli itong hinawakan ni Lola ay hindi na ito nanlalamig. Mga pasado alas 7 daw natapos ng matandang ritual na yon. At doon na rin nagapunan yung dalawa, yung manggagamot at itong kaanak nilang matanda. Siyempre Sir Seth, hindi ko na ipapaliwanag yun, diba? Alam na natin kung anong klase yung matandang yon. Aminado siyang isang mangkukulam. Kaya nga minabuti niya na lamang na mamuhay ng mag-isa noon. At laki halubilo lamang laman siya doon dahil namimiss niya rin talaga. Hindi niya naman inasahan na, ayun nga, makapagbitaw siya ng isang ritual na hindi na sinasadya. Umihip pa ito ng dalangin at ibinuga sa may noo ni mama. Bago sila hinatid nila lolo sa kani-kanilang bahay noon. Hindi nila alam Sir Seth kung nagkataon lang po pero matapos ang 2 linggo, namatay yung matandang yon. Hindi na lamang daw nagising ito. Ang sabi ay dala ng katandaan pero nangilabot talaga sila mama noon. Patuloy naman yung normal na pamumuhay nila mama noon doon hanggang sa nagdesisyon silang maglayag sa Cebu ng isa niyang kapatid na lalaki. Unang nakapag-asawa yung kapatid niya pero umuwi pa rin ito sa kanila. Si mama naman pauwi-uwi pero nanatili ito sa Cebu. Hanggang sa makilala niya naman etong si Papa. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.